Magandang buhay mga bata! Narito ang ating aralin para sa Filipino 4, Quarter 1, Week 4. Narito ang mga paksang ating pag-aaralan ngayong linggo. Una, pag-unawa sa tekstong naratibong anekdota. At ang ating gagamiting anekdota ay si Pilo Bibo, anekdota ni Alan M. Utleg. Pangalawa, paggamit ng angkop na wika sa pagpapahayag. At pangatlo, pagbibigay kahulugan sa mga tekstong biswal, partikular ang logo at icons. Narito naman ang mga kasanayang ating lilinangin sa ating aralin. A. Nauunawaan ng tekstong naratibong anekdota. B. Nasusuri ang layon ng teksto. Magsalaysay, anekdota, tulang pambata, kwentong pambata. C. Nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura tuwing may binyagan at kasalan. D. Nabibigyang kahulugan ang mga tekstong biswal, logo, icons na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Para sa ating Day 1, upang simulan ang ating aralin, magkakaroon tayo ng balik-aral. Alam ko, panuto, tukuyin kung hugnayan o hindi hugnayan ang pangungusap sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ang parabola ay isang maikling kwentong may aral dahil kalimitang hinahango mula sa Biblia. Pangalawa, ang parabola ay nagiging gabay ng isang taong nahaharap sa pangangailangang mamili o magdesisyon. Pangatlo, hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Pang-apat, tayo'y nagsasaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay. Panglima, nang malaman niya ang sanhi ng kasayahan, ay gayon na lamang ang kanyang galit, kaya't di napigilan ang kanyang sarili at sinumbatan ang ama. Para naman sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, narito ang sipat eksena. Panoorin ang video ng awitin na Bawat Bata ng Apo Hiking Society at sagutin ang katanungan pagkatapos. Mga gabay na tanong. Una, ano ang iyong naiisip habang pinapanood ang video? Pangalawa, tungkol saan ang video na napanood mo? Pangatlo, anong pangyayari sa iyong buhay ang hindi mo malilimutan noong naglalaro ka at bakit? Para sa talasalita, ibigay ang salitang binibigyang kahulugan sa bawat bilang. Kulayan ang nasa kaliwa o nasa kanan na salita ng wastong kasagutan. Una, anumang ninanais na makuha o marating. Ito ba ay layon o ayaw? Pangalawa, maikling salaysay tungkol sa kawili-wili o makabuluhang pangyayari sa buhay ng tao. Ito ba ay alamat o anekdota? Pangatlo, ginagamit sa pagtingin o pagtanaw. Ito ba ay biswal o pisikal? At para naman sa Day 2, pag-unawa at pagsusuri sa anekdota. Basa, unawa. Mga bata, babasahin ang anekdotang si Pilo Bibo. Ito ay anekdota ni Alan M. Utleg at sagutin ang mga katanungan kaugnay dito pagkatapos.
Handa na ba kayong magbasa, mga bata? Tara, samahan niyo ako. Si Pilu Bibo. Ito ay anekdota ni Alan M. Utleg. Ang magandang kinabukasan ay pinaghahandaan. Ang pag-abot ng mga pangarap sa buhay ay bunga ng pagsisikap sa pag-aaral. Karaniwan sa mga may determinasyon ay may matagumpay na kapalaran at ito ay may tutulad sa isang pakikipagkaibigan. Pasukan na naman. Naguunahan ang mga mag-aaral na pumasok sa kani-kanilang silid-aralan. Sabik na sabik silang makita muli ang mga dating kaibigan at makilalang lubos ang mga bagong kamag-aral. Samantala, may batang bihis na bihis. Nagpalinga-linga si Pilu nang makita ang grade 4 Ilocos na nakasabit sa may pintuan ay agad siyang tumakbo. Pumasok na siya sa silid at agad pumagitna. Magandang araw po sa inyong lahat. Masayang pagbati ni Pilu. Lahat ay nagulat, nagtinginan sa isa't isa. Biglang nagtawanan dahil sa pagkurap-kurap ng mga mata sabay pagngiti ni Pilu. Kitang-kita ko na kayo ay nagulat sa aking pagdating. Ibig ko sanang ipakilala ang aking sarili dahil ako ay bago lamang sa inyong paaralan. Hindi kumibo ang mga mag-aaral sa Grade 4 Ilocos. Napakatahimik ng buong silid ng mga sandaling yaon na tila namangha sa kanilang natunghayan. Muling nagsalita ang batang bibo. Ako nga pala si Pilo, batang bibo at palakaibigan. Ang aking kasabihan ay kapag walang kakilala, ikaw ang magpakilala. Sabi sa akin ni nanay ay gulatin ko raw kayo. Kaya ang ginawa ko kanina ay ginulat ko kayo ng masayang pagbati ko. Gusto ko sana ay maging kaibigan ko kayong lahat. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Pilu. Pagkuwan ay nagbulungan ang mga mag-aaral. Habang naglalakad na patungo sa kanyang upuan, isa-isang kinamayan ni Pilu ang mga kamag-aral. Sabay tinatanong ang kanika nilang mga pangalan. At diyan nagtatapos ang ating anekdotang si Pilu Bibo. Ito ay anekdota ni Alan M. Utleg. Para naman sa mga gabay na tanong mula sa ating anekdota, una, tungkol saan ang anekdota? Pangalawa, sino-sino ang mga tauhan sa anekdota? Pangatlo, paano binati ni Pilu ang mga kaklase? Pangapat, ano ang naging tugon ng kanyang mga kamag-aral? At panglima, ano ang ginawa ni Pilu habang siya'y papunta sa kanyang upuan? Dumako naman tayo sa pinatnubayang pagsasanay, mga bata. Ano ba ang anekdota? Ang tekstong naratibong anekdota ay isang uri ng teksto na karaniwang nagkukwento ng isang maikli o paminsang pangyayari, karanasan o kwento. Karaniwang layunin nito ay maglahad ng isang makulay na pangyayari o karanasan sa isang masining at kaakit-akit na paraan. Ito ay maaaring naglalaman ng mga detalye, mga karakter, mga lugar, at mga pangyayari na nagbibigay kulay sa kwento. Sa madaling salita, ang tekstong naratibong anekdota ay isang uri ng kwento na may layuning magkwento o magpahayag ng isang karanasan
o pangyayari ng masining. At para sa gabay na tanong, ano ang layunin ng tekstong si Pelo Bibo? Paano ito inilahad? Naging mabisa ba ang paggamit ng mga elemento nito tulad ng angkop na wika ng tauhan, paglalarawan sa tagpuan, at pangyayari? Para sa paglalapat at pag-uugnay, happy o sad, tukuyin kung ang sumusunod na kwento ay tekstong naratibong anekdota o hindi sa pamamagitan ng pagsulat ng biswal na masayang mukha kung tama at malungkot na mukha naman kung hindi. Para sa unang bilang, noong nasa isang fast food chain ako, nagtanong ako sa crew kung mayroon silang vegetarian meal. Nagpakita siya sa akin ng menu at sinabing, ito po ang aming vegetarian meal, cheeseburger na walang karne. Para sa ikalawang bilang, noong bata pa ako, naglaro ako ng taguan kasama ng mga kaibigan ko sa loob ng bahay. Nakatago ako sa ilalim ng kama nang biglang pumasok ang aking ama at nagsimulang maghanap. Hindi niya ako mahanap kahit nasa ilalim lang ako ng kama. Tapos nung aalis na siya, napatae ako dahil sa takot. Para sa ikatlong bilang, tulad ng maraming mga Pilipino, isa rin akong mahilig sa laro ng basketball. Ngayon ko talaga napatunayan na gusto ko ang larong ito dahil makalipas ang halos mahigit 5 taon na hindi aktibo sa paglalaro, ay nasa puso ko pa rin ang pagmamahal para laruin ang larong ito. At para naman sa ikaapat na bilang, nasabing ang puno ng lansones ay karaniwang makikita sa Luzon. Gayunman, walang gaanong pumapansin dito. Isang araw, isang magnanakaw ng kalabaw ang hinahabol ng mga tao. Napagawi ito sa lansonesan at doon nagtago. Sapagkat gutom na rin ang magnanakaw sa patatakbo, pumitas siya ng lansones at kumain. Nalason siya, dinatnan siya ng mga taong patay na at may bakas pa ng bula sa bibig. Mula noon, pinagkatakutan ang lansones. Walang nangahas kumain nito. At para sa ikalimang bilang, maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam. Bati ni Tipaklong. Kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka ng ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? At para sa day 3, tekstong biswal, pagproseso ng pag-unawa. Hulaan mo, larawan ko. Tukuyin ang kahulugan ng mga sumusunod na icon o biswal. Para naman sa pinatnubayang pagsasanay, itala mo. Magtala ng iba pang biswal na makikita sa labas ng paaralan. Isulat ang sagot sa talahanayang nasa ibaba. Narito ang mga gabay na tanong. Ano-ano pang mga larawan ang nakikita ninyo sa labas ng paaralan?
Ano ang kahulugan ng mga larawang ito? Dumako naman tayo sa paglalapat at pag-uugnay. Peak karanasan. Pumili ng dalawang larawan sa ibaba at magbahagi ng maikling salaysay, karanasan na may kaugnayan rito. Para naman sa ating day 4, dumako naman tayo mga bata sa pabaong pagkatuto o paglalahad. Sabi ko, isulat ang iyong sasabihin kung ikaw ang nasa sitwasyong nasa ibaba. Unang sitwasyon, nakita mong nakatingin lang sa iyo ang iyong mga kaklase. Paano mo sasabihin na nais mo silang makilala? Pangalawa, niyaya ka ng iyong kaklase na maglaro. Subalit may inuutos sa iyo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo? Pangatlo, paano mo ibabalita sa iyong mga magulang ang naging karanasan mo sa iyong unang araw sa paaralan? Para naman sa pagninilay sa pagkatuto. Alam ko na, magbigay ng mga kahalagahan ng biswal sa ating pang-araw-araw na gawain. Para naman sa ating day 5, magkakaroon tayo ng Catch-up Friday. At narito ang mga references na ginamit para mabuo ang aralin ngayong linggo mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!